Kampanya para sa pangangalaga ng karagatan sa epekto ng climate change. Patuloy na pangungunahan ng Pilipinas ayon naman ito kay Senator Loren Legarda. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Ipupursige ng Pilipinas ang kampanya nito para sa pangalaga sa karagatan sa epekto ng pagbabago ng panahon o climate change. Ito ang binigyang katiyakan ni Senator Loren Legarda sa kanyang pananalita sa DFA Ocean Talk, the 2015 Manila Call to Action Charting Philippine Ocean Climate Policy towards the 2025 UN Ocean Conference 3 na gaganapin sa Nice, France sa susunod na buwan. Ginanap ang pagtitipon kahapon sa National Museum kasama mga miyembro ng Diplomatic Corps, Civil Society, Academe, youth leaders at iba pang opisyal ng gobyerno. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Legarda na naramdaman na ng husto ng Pilipinas ang epekto ng climate change noong 2013 nang tumamang bagyong Yolanda o may international name na Haiyan. Ito ang dahilan kung kaya't nabuo ang 2015 Manila Call to Action. Giit ng senador, hindi nakapatay sa kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas para sa pangalaga sa karagatan, kundi ito ay mula sa paniniwalang ang karagatan ay pinagmumula ng kabuhayan, World Heritage at bahagi ng ating kasaysayan at pamana. Napatunayan sa mga pag-aral na nakakaalarma ng kalagayan ng ating karagatan dahil sa projection ay masisira ang 90% ng mga coral reef sa buong mundo sa 2050 at sa Pilipinas ay 13 milyong Pilipino ang maaring maging biktima ng pagbaha at 50% ang ibabagsak ng dami ng mga nahuling isda na maglalagay sa panganib sa ating seguridad sa pagkain. Sa kabila nito, ipinagmalaki ni Legarda na malaking ambag ng Pilipinas sa pangalaga sa karagatan kasama ng ratification ng Paris Agreement ukol sa climate change, sumuporta sa Global Ocean Alliance at paglikha ng advisory opinion ng International Tribunal on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpas.